So nandito tayo ngayon sa Cavinti, Laguna, and we will try yung ibang mga camping site dito sa Barangay Inoawan. And dito sa camping site, they are just beside the Lumot Lake. And kung kayo ay pupuntan sa mga campsite dito sa Cavinti, it's better na book kayo ng reservation kasi mas madalas punong-puno ang mga campsite dito, and para sure na meron kayong slot, kaya maganda prior to your visit, you check muna yung place na pupuntahan nyo. So kami ay nag-book sa Anika Nest Camp. So silipin natin yung kanilang campsite. So approaching tayo dito sa entrance ng Anika. So makikita nyo yung kanilang parking space dito. Ayan. And dito pa lang makikita nyo na yung view ng kanilang campsite. Pero tayo ay lalakad ng konti kasi kung puno na yung parking spot doon, pwede rin naman sa other side. So pag kayo ay nasa kabilang entrance dumaan, may makikita rin kayong isa pang campsite. Ito yung El Campamento de Flores. Ayan, nasa may right side naman siya. And pag dinire-diretso nyo itong trail, makikita nyo naman yung Catmon camping site. Ito yung dadaanan ng sasakyan. Medyo maputik lang talaga dito, kaya kailangan ng pangmalakasang sasakyan. And ito na yung another parking space dito sa Anika. Kaya pag dinire-diretso nyo siya, makikita yung tatlong camping sites yung magkakatabi. That's Anika, that's El Campamento, and also the Catmon camping site dito. And comparing sa mga camping site, I think mas malaki yung Catmon. Maliit naman tong El Campamento, pero napaka-relax lang din sa loob. And since nandito tayo ngayon sa Anika, ito yung mas mapapasok natin kasi doon tayo nag-book. So pumasok lang tayo dito sa isang campsite, and very friendly. So for those na gusto ring masubukan yung ibang campsite, pwede nyo subukan tong El Campamento. And bumili lang ako ng extrang ulam. Ito to, ayan. This is Mama Pastil Salted Egg. So dalhin natin to sa ating space dito sa Anika. And we are back dito sa ating parking. Medyo napaka-challenging lang ng parking space dito kasi maputek dito sa Anika, pero marami pa ring space. Ayan, makita nyo naman. So ito ang putikan, and may mga time na nahihirapang dumaan yung mga sasakyan. So pag medyo maulan at maputek, very challenging. Pero nakita nyo sa side, merong mga motorcycle doon na nahihirapan ding dumaan. So inassist pa sila doon para lang makadaan sila dito. Ayan. So marami ditong pwedeng maging accommodation. Merong mga maliliit, tinatawag nilang A-house. Pero kami, ang pinili namin ay yung kanilang elevated house, which ang cost niya as of now ng visit namin is 2,000, which I think good for 6 naman. Maganda naman siya. Ito, silipin natin. Ito yung aming kinuhang space dito, and eto, akyat tayo sa kubo, elevated. Ayan, so nakikita nyo naman, meron naman tayong mauutusan dito magluto, maglinis, so very good. So eto na yung pinaka-accommodation dito. Ayan, wala siyang bedding kasi nga kayo na yung magdadala ng sarili nyong higaan. Ayan, pero ang maganda rito, ayan, kitang-kita nyo naman ang view dito sa taas ng Lumot Lake. Para sa mga naghahanap ng mga relaxing na space dito, ito yung unang hinahanap. Meron bang saksakan? So ayan, may kuryente dito, kitang-kita nyo naman. And then meron din ditong ilaw. So yung mga magtatanong, meron bang electric fan? I think hindi na kailangan ng electric fan kasi mahangin na dito sa elevated A-house. And ayan, ito yung view nyo pag nandito kayo sa taas. Makikita nyo lahat ng facility dito sa Anika. Yung elevated house, meron ganitong net. So kung gusto nyong mag-relax lang dito habang nakikita nyo ang kapaligiran, so ito ang space dito sa elevated A-house.
Dahil nasa elevated A house tayo, nakikita na rin natin ang katabing campsite, which is yung Katmon campsite dito sa elevated A house. Ito ang ating view. Kaya pag nandito kayo sa Anika at kung meron naman kayong budget, why not get this A house na may magandang spot and view dito sa campsite. And syempre, kung wala naman kayong budget, walang problema. So pwede kayong mag-rent ng mas cheaper na nipa hut dito, or kung gusto nyo, magtayo na lang kayo ng tent. Pwede naman yan dito. And for you, para makonsider nyo tong Anika, ito yung kabuang space dito. So this is the area naman kung saan ito yung store nila, and then sa side nandito din yung kanilang CR. Meron silang 4 na CR, that's toilet, and then meron ding mga separate na bathroom. And nandito rin yung life vest. And here, so you can use yung kanilang balsa for free, and yung kayak naman may payment lang kayong ibibigay, very minimal lang for an hour. And kung mahilig kayo mag-fishing, pwede rin yung gawin dito. Yung paggamit ng life vest, free na rin, kaya pag magsuswimming kayo sa lake, so best na manghiram kayo ng ganon. And this time, so we will try naman itong kanilang free balsa. Doon tayo sa free. So yun nga lang, pag sasakay kayo dito ng balsa, kailangan meron kayong taga-push. So babayaran nyo siya, bigyan nyo siya ng tip, kahit mga 10 pesos lang. Ayan. Wala namang time limit ang pagpunta dito. So tayo naman ay mga 1 oras lang dito sa balsa. Ayan, so yung kasama ko kaka-push, hindi niya alam, eto may tali naman pala dito. Ayan. Alam ko sa yung tali, pabalik. Ayan, tali. So may tali hanggang sa kabilang island, kaya hindi niyo na kailangan mag too much effort. Ngayon naman, instead of push, ipupull na lang, pull. May tutorial. Kaya kung nasa Cabinti, Laguna kayo, so this is one spot kung gusto nyong pumunta ng campsite by the lake dito sa Anika Campsite